Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yes, mga gala mayong adlaw ka na ito talanog. Welcome din sa itong panag-uban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo Armando Fenekito, mga gala. Yes, mga gala, kamusta? Ano na kita karong Martes, mga gala, no? Kamusta ang mga graduating diha nga mga estudyante, no? No, nakapatarp na ba? Pero mas lindot, natumba na ba ang baka? Agoy. Pita mga igala ay uban-uban kita aron mga igala aron sa ato mga isgutanan mga igala na nga atong tambayan diri sa ato ang tulumanon mga igala. Anyways mga igala, na kuno na ko no na tahi-tahi na nako although wala ta na interview mga igala. Pero katong nahitabo ko dito sa buhay buhangin good mga igala. Kuan mo gud ni. Kato siya mga igala dili to maligid sa
COMELEC mga higala, no? O dili mali sa COMELEC region mga higala, no? And walay bisan kinsa nga politiko or bisan kinsa mga kandidato diri sa tuwa, no, mapaparty list man, local candidates, walay kalabutan ato. It's because mali to sa kontraktor mga higala sa COMELEC, no, sa tong kontraktura to nga nagkuan. Okay, ang kan mo gud ato mga higala, nahitabo man gud ato god is nagsubcon, nahulog nga nagsubcon si kontraktor. Kinsa ning kuan ni kinsa ning kontraktora ni mga higala. Tawo na to picture mga higala, no, balikan nato mga higala, natoy kontraktor mga higala na kuan, no, ay kuan wala gini, no, nga dako kay ni nga kontrata tapos magsubcon kanya ay way subcon balay, ano sa naman taon mo no. So but anyways may higala, kasabot ko sa inyo kung ang inyong is namrag namoy duda, no, ato lang ning i-confod, no, nga masin ablo ko grabe yung duda ani mga higala, no. Kay tungod kuan mo guni mga higala sa mga panghitabo karon, no, grabe gid ang kuan, no, mga sa to I1 sa to atong tan-awon diri ha. I1 mo na ang kontraktor mga higala, no. So dapat gyud ay tinga dili man so di pud siguro di man pud COMELEC ang nagkontrata ato mga higala pod dito sa balay. So ato siyang kanon, no. So wala sila to actually mali gyud sa kontraktor pod, no. Pero siguro napod siguro ikanang contributing kuan pod mga higala ang COMELEC national mga higala, no. It's because wala due diligence sa bana, extraordinary dud dako ba kay niya whatever na mahitabo dira sa mga satellites mga higala o solar panels, no, nya kung tayo dili mag-transmit, no, para sa ubang mga lugar edi kuan, no. Although dili na to mabasol jud mga higala, no, ang mga nagaduda karon, no. It's because of what happened, no, because of the circumstance, no, medyo alanganin gyud mga higala, no, whatever mas may po na nga gipili na lang sa atong COMELEC region mga higala, no, nga ang mag-explain ang national. It's because in the first way it's their fault, no, wa nila gitarong ubantay na ilang contractor, no. So spare na to ang ato ang COMELEC region, ano mga higala. Anyways mga higala, din hita sa ato ang hisgutanan mga higala kung asa mga higala kagahapon, no, ato ang nakainabi mga higala, no, ang director sa Securities and Exchange Commission Davao Extension Office mga higala na si Attorney Katrina Jamila Pongko Estares mga higala, no. With regard sa kining kon unahon nato ning kon mga higala, no, unahon nato ning announcement mga higala, no, sa filing sa ilahang annual financial sa kitawagan na kay attorney, sorry, annual financial annual financial statements mga higala sa mga corporations mga higala, no, ilahang general information sheet, no, ang magsugod karong sunod bulan Mayo, no. Actually sunod-sunod nato ni mga higala, no, para dili sila makuan pod, no. With regards ko sa makuha ani mga higala, actually corporations pwede pod organizations, no, kurang gikuan diri or kanang kon lang man siya kinahanglan siya kuan nga within 30 calendar days mga higala. Actually mo na siya ang ilang i-file, no. Anyways mga higala, ito maglangan si attorney na lang bahala mo explain na sa inyo, no. Anyways mga higala, mo na ito pagiginabi kagahapon, no, kay Securities and Exchange Commission Davao Extension Office Director Attorney Katrina Estares mga higala. Paminaw na to. Hindi lang sa Davao, no, kung saan pa ito makaabot. Ating mga corporations, may deadline kami. Every year, nagbibigay kami ng memo on the deadline of the submission of the financial statements. So, lumabas na yung memo na yun. So, nire-remind natin yung ating mga corporations na to comply doon sa deadline ng submission. Otherwise, kasi
meron tayong penalty na may impose. So para maiwasan natin, medyo may bago kasi kaming scale ng fines and penalties na medyo mataas-taas na talaga siya. So para maiwasan natin na mapatawan tayo ng penalty, for late filing or non-filing ng reports, ito kami na gusto namin makausap yung ating public na to submit. So as to deadline, depende kasi yan sa ending number ng SEC registration number ng corporation. Like for example, kung ang ending number niya is 1 and 2, ang deadline of submission niya is from May 2 to May 16. So, after May 16, kung May 17, magsasubmit yung corporation na may last digit number na 1 and 2, makonsider na siyang late filing. So, so on so forth, 3 and 4 is May 3 and 4, May 19 to 30, yung period niya to submit na wala pang penalty na ma-impose. 5 and 6, June 2 to 13, ending number 7 and 8, June 16 to 27, 9 and 0 na ending number June 30 to July 11. Pero pwede naman sila mag-submit prior, before actually ngayon, pwede na sila mag-submit ngayon, kung ready na yung kanilang mga financial statements. Ini-encourage namin sila to submit early kasi meron ng TIN verification ngayon. So sa ngayon, nakikita namin may mga issues regarding TIN verification kasi hindi ata pagtutugma doon sa BIR. So, magiging issue yan kasi baka hindi maayos agad. So, hindi sila makakasubmit on time. That's why ini-encourage namin na as early as now, kung pwede na mag-submit ng financial statements, i-submit na nila. Ano po yung mga penalties po? Ano na mga fake submissions? Yun, meron silang depende, hindi kami makabigay ng exact number, no? Kasi depende sa fund balance or retained earnings ng corporation. So, check pa namin dun sa FS nila yon para malaman namin kung asang bracket sila ng penalty mahuhulog. Pero kasi meron na kaming per month na penalty na ibibigay. So, unlike before na hindi naman per month yung aming So, that's why we're encouraging yung ating mga corporations to submit on time yung kanilang mga reports like the financial statement. Ano po yung mga exceptions from the regular schedule? Ito kasi, itong schedule na yung sinabi ko, minention ko kanina, para yun doon sa mga ang fiscal year end nila is December 31. So kung hindi December 31 yung iyong fiscal year end, may certain periods, may period sila na binibigay para ma-submit kung kailan nila isa-submit yung kanilang reports. Like kung ang fiscal year end mo is other than December 31, dapat within 120 calendar days from end ng fiscal year sila magsasubmit. Mga ganyan po na exception. How about other reminders po? Ano po sila magsasubmit? Okay. Magsasubmit po tayo online. Halos lahat na po ng systems ni SEC from registration to amending the articles or bylaws, pati submission ng reports online na po ito sila. So, sa e-fast po natin yan siya isa-submit. I-click lang po doon sa website ni SEC. Meron tayong tab doon ng mga online systems ni SEC. So, i-click lang natin yung e-fast para doon sila mag-submit. Compared to last, mas madali lang ba nila? Dati kasi, previous, yung nagmamanual pa kami, ang complaint talaga ng tao is ang pila. Tapos especially pag pa-end na, dati kasi 1 week lang yung binibigay namin period to submit, no? Depende sa ending number. So talagang pumipila sila sa office, ang haba. So minsan hanggang 8 o'clock ng gabi, 9 o'clock ng gabi, nandiyan sila. Ngayon, at the comfort of their homes, pwede na sila mag-submit online. Pero syempre si SEC, check pa rin namin yan na may requirements kasi kami, no, as to ano yung magiging itsura ng output kasi hindi naman pwede na hindi clear. Minsan kasi hindi clear or mali yung report. So, binabalik namin yung report with the instruction na mali yung report na na-upload mo or hindi clear yung report na in-upload mo. So, you have to submit a clearer report. So, mas madali siya ngayon kasi online siya, the comfort of their homes na nila. Hindi na nila kailangan pumunta dito sa office, especially yung mga from malayo, hindi from Davao City, no? From Davao Oriental, Davao de Oro, sa Davao del Sur, pwede na sila online mag-submit. So, hindi na kailangan mag-face o magpunta dito, hindi na kailangan ng face-to-face na transaction with regard dyan sa ating submission of reports. So, mga igala, no? Ang pahayag ni Attorney Estares, mga igala, Attorney Pongko Estares, mga igala, no? With regards aning submission sa inyong annual financial statements
no. Kuan mo. Actually, kadali lang ha. Mo na inyong schedule, no. Ato ipakita din ninyo ilang schedule. Schedule ninyo, no. So mo na siya may gala sa banggit man ni attorney kaganihan, no. Ato na lang pong banggiton karon palandaan mga igala, no. Alang sa katong kuan, no. Last digit mga igala silang sec number 1 and 2. Magsugod inyo submission dates mga inyong deadline mga igala is May 2 to 16 mga igala. May 2 to 16. So, pero ana siya, pwede man daw earlier, no? Earlier. Pwede earlier, ana mga igala. Pwede di kay karon no, mag-submit mo. Inaranasan yung e-fast mga igala sa website sa Securities and Exchange Commission mga igala. Tapos, para sa 3 and last digit of sec number mga igala, 3 and 4, inyong deadline is May 19 to 30. No, alang sa nag-end nga sa last digit nga sec number nga 5 and 6, inyong submission is June 2 to 13, no, wala may 12, so holiday gidan 12, no. So kato mga nag-end og 7 and 8, June 16 to June 27, no. Tapos alang sa mga nag-end og 9 og 0, June 30 to July 11. So, mo na yung deadline, no? So, paano nyo kayo para maka-avoid mo penalties, maka-avoid mo sa penalties, no? Bukat po ba o halang po ba ang penalties po? If ever na mapatawan mo na. Pero, sama sa yung gingon, pwede mo mag-early filing, no? As early as now. Anyways, mga igala, no? Sa ito pagbalik, ato ang kanon po, no? Ato pong kanakpitan mga igala, no? Ang mga pahimangno sa itong Securities and Exchange Commission mga igala with regard sa mga scam, no? Napabay scam karon magnamingaw pero nalahi mo ng mga scam karon mga igala na nasa yung mga nasa yung mga lahi nga mga modus karon, no? Nga murag tanaw na to dili na tong mga usual na scams nga ato na kuan way back years back, no? So, mo na mga igala. Pero, be vigilant gihapon ta na. Anyways, mga igala, sa ito pagbalik, hisgutan na human lang sa mga importante pahinumdo ni nga to si Bianan. Balik kita mga igala din sa ito panaguban sa tutulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Feniquito mga igala. Anyways, mga katambayan, kalimut ko sa ito istorya mga igala. Dinida ito sa Kwanday, no? So, pero bitaw, balik ko na to sa Comelec, dito sala sa region mga igala, no? O dili po to sala sa bisag kinsang politiko, kinsang mga organisasyon, no? Diha sa ato ang kwan mga igala, it's because ang sala gid ato gid is ang kwan gid, ang tawagan ni ang nagisala ato kay ang kontraktor. Balik ko na nako to mga igala kay para dili ta mahimong kuano dito mahimong kuan puno nga natay mali nga ta pagbuntungan sa ato ang kasoko, no, kana kay siya nay tikas kay siya nay kuan, no. Amo na karon mga igala, kung pasidako lugay to gasto ng kontraktor mas ni dako ino lang gasto sa kontraktor kay nasakpan, no. Amo may nga in election paraphernalia dili dapat na naibutan sa kanay sa ka-private na kuan, sa ka-private nga si tawagan ni sa ka-private nga balay, no, or residential pag di syempre, no, nya karon sa panghitabo karon, no, mo po na isa mga sa mali pud sa kuan mga igala kay nag-subconscious sa residential area paguman ang kuan pagid na mga igala na mga silingan sa mga napay mga panghitabo karon wala ginaguna-una, no, pangwarta ra gyud una pod amo na karon, no. Dapat kung unsa man ang inyo natagamtaman karon mao na bayad sa inyong pagkakuan nga mo naguna-huna, no. Dapat o kanuna ninyo ba kay siyempre, no, na although dili man ni kayo pa makaapekto, no, dili pa man kayo ni makaapekto, no, sa kuan sa una ra sa to makaapekto pero sa pinili ay gid mismo dili man kay di pa man to ang kuan ang BCM or ang ACM di pa man to mao di pa pud to balota. Bisag ingnon ninyo nga wala pagikuan, no, wala tawagan wala giabrehan, of course di kita abrehan kay silyado man to. Yung ito abrehan kay silyado man to siya. So balik ko lang ginakot to sa mga igala dito sa dili to sa Comelec, walay kalabutan ng mga bisan kinsa nga mga
kuan no, mga opisyal, mga kandidato, walay kalabutan ana, no? Kung sa man to kung ginapang kwadra, joke ka to. Wagid ko nagkuan po no kay. Man ta kabalo unless na well, kagahapon mo guna ko nakastorya, no? Sa kontraktor gito. Sa kontraktor. And not po to interview po sa tag-iya nga suko kayo sa media ato nga time no na kuan no na ako na keep nga na keep no. Nga walay politiko nga ni dool sa iyahan no na istorya to wala na keep na storya ba storya sa katong tagiya sa balay no walay politiko ni dool sa iyaha ang I1 ang nagduol sa iyaha mo to ang gikuan so kato siya di lang mo to ang giingon sa kong mga kaubanan no well hearsay man sa to ang kuan no pero mo man na ang kuan gid no mo na ang nahitabo so kung si Comelec dili kandidato sa mutang dili no so kato siya mga igala kuan pa lang to sa Starlink pa lang to siya mga igala well kung ingon mo nga lustos mo wag just now na well opinion nyo yan opinion ko rin to bitaw mga igala dinita balik ta sa tong kano kay this past years mga igala no kung atong mahinumduman no sa pila ka nangagi nga mga tuig na especially ang pinaka-memorable mga igala ang 2019 mga igala especially there's Davao del Norte no grabe to no Davao del Norte Jensan no Region 12 mga igala no kay grabe ang naghita ang scam no kay ingon nila dito mga igala na dito nagkon mga igala na mga politiko nga nagpaluyo no mo na ilang ingon dito mga igala no mo na ilang ingon with regards anang kuan na gid daw scam niya karon mga igala gyud kuan ako magmingo naman well daghan na magkuan mga igala kay it's because grabe ka intensified mga igala no ang kuan ang information education campaign sa ato ang Securities and Exchange Commission mga igala with regards aning kuan no with regards aning tawagan ni sige tawara with regards aning scam no karon lahi na pud ang ilang scam mga igala no diyan na pud sa mga Viber no katong sa kuan nila katong gingon ni attorney kagahapon no ako ato gikuan no to dire kaning gingon nila nga tasking and recharging scams actually nana sa kuha sige og kuan sa ko ang Viber mga igala no sa Viber sila karon mga igala tapos pabalhinon mo sa Telegram or something kado mo mag-promote mo well nakatesting ko nakakuan ko naka 300 man ata ko po sa pag-share lang so sa last any kami sila para ikuan mo daw i-recharge nimo siya so kung kuan kinahanglan maghatag ka sila og mga 2,000 para makuha nimo imong komisyon didto daw no actually kada task ka mag-promote kunuhay ka og kaning kuan products gikan sa mga online shopping platform no tapos ikaw or magkuan ka og movie no pero ako nakakuan ko katong movie mo to ko naka 300 ko pero sa matos ka busy sa tuang trabaho moto no? But anyways mga igala alang sa ubang mga impormasyon na angin nato may bawaan mga igala og dapat masabtan no ato paminawon balik mga igala no ang director sa Securities and Exchange Commission Davao Extension Office mga igala na si Attorney Katrina Jamila Pongko Estares mga igala no alang sa kining paymangno niya about sa mga scam no mga scam away na to nakikita siya. Meron pa rin tayong mga na-monitor na investments, na mga investment scams. Si SEC kasi investment scam. Marami kasing scams ngayon, no? Pero si SEC, ang kanyang focus is, minomonitor namin yung mga lumalabas na mga investment activities na walang secondary license from SEC. So, yun sila, mahuhulog silang scam kasi wala silang pahintulot. Kailangan kasi na magpaalam sa amin, tapos bigyan namin sila ng lisensya to engage in investment taking activities. So, itong mga na-flag down namin sa aming, makikita nila sa advisories namin sa website, like itong tasking and recharging scam, medyo marami to, no? Kasi nga social, digital, sa technology natin, yung mga
may mag-reach out sa'yo, sabihin niya, ano ka, Part-time job. Oo, yan, part-time job, o kaya, i-like mo lang itong page na to, i-share mo, ganyan. Pero, bago kasi noon, maghihingi sila sa'yo, para maghihingi mo na sila ng pera sa iyo, para maka-start ka doon sa task na ibibigay nila. Tapos, bago pa nila ibigay yung commission mo, or whatever na tawag nila, recharge nila yung account bago nila ibigay yung commission mo. Pag nagbigay ka naman nung parang para ma-activate or yung makuha mo yung hindi mo na sila makokontak. Kaya tinatawag namin siyang tasking and recharging scam. Kasi nga, binigay na task, bigay ka ng pera, binigyan ka ng task, pero bago mo makuha yung alleged commission mo, ipapa-recharge nila yung account mo. Tapos after yun, hindi mo na sila makokontak. So, yun si tasking and recharging. Meron pa kami ibang nakita, mga non-stock, mga associations na pupunta sa mga barangay, meron sila mga promise ng social welfare na activity, may mga social welfare na ganyan, may mga ayuda. Tandaan na natin na dapat DSWD galing, di ba? Lalo na from the government siya. So be very careful lang doon sa mga tao na naghingi, kasi minsan naghingi sila pati data ninyo. Di ba? Naghingi ng email ad, ganyan. So, be very careful lang po dun sa mga ganyan na nangihingi ng mga activities. Kasi baka naman, may promise sila sa inyo, meron sila magbibigay ka lang ng pang 50 pesos na ID or parang registration fee, tapos may promise sila na mas malaki. Pero after nyo nabigay yung mga data, information na kailangan nila, hindi nyo na sila makukontak. So, maraming ganun din. Ma'am, compared to last month, kasi the past, dito tayo sa elections. The past elections, marami tayo mga report na may mga investment scam na lumalabas. Doon, fund ng politiko. Right now, may monitor ba? So far, wala. And hopefully, wala po talaga. Yun yung aking, na hindi siya. Totoo yun, the previous na 2 elections, diba, before na, may mga naririnig tayo. Pero sa ngayon, wala naman kaming monitor na mga gano'n na activities na involved sa Pero hopefully, wala po talaga. That's why, ang natin is maging vigilant yung mga tao na baka may mga lalabas na mga investment scams o kaya nga, minsan gagamitin yung pangalan. Natin, ginagamit yung pangalan ng ibang mga tatakbo pero hindi naman pala totoo. So, ang natin is yung mga tao, dapat medyo careful sila sa pag-deal dito, yung mga kahit sila may mga promises sa kanila binibigyan. Just like the non-stop organizations, parang sanabi na magbibigay ng ayuda si congressman pero kailangan magpa-member ka, magpapalit sila ng 100 pesos for na ID, parang other requirements, para mabigyan sila ng ayuda. Actually, hindi niya covered ni SEC kasi ibang na naman yan siya. Pero, ang namin is sa investment kasi may promise, yun nga, may promise of return. Pero, actually, yung mga ganyan, binawarningan lang din namin na maging careful yung mga tao. Kasi marami talaga mga instances na may mga associations kami naririnig from mga malalayong lugar, mga barangay, sa mga municipalities na may pumupunta doon. Tapos, yun nga, gusto nila mag-conduct ng parang meeting with kung sino may mga nakatira doon kasi may mga promises sila na mga magiging beneficiary sila ng mga kanilang social services. So, pero yun nga, after a while, nabigay na sila ng registration fee or ID fee, hindi na nila makontak. Kaya yun na yun ang naman ni SEC, na maging careful tayo doon sa mga tao na sasabi na may promise na ibibigay. So, mga hingala, ang pahayag ni Atty. Estares may morning, Kuyo kayo ning mga scammer karon kay naga-innovate na pod sila, actually, gilabantayan po na itong mga nagapangolekta ba, kanang sa mga non-profit, abot naman to katong mga BBM sa una ng mga organization na magnahilo man sila. Pero bantayan na ninyo kay especially pag mahilom na ang sitwasyon diri sa tuwa, agoy. Sugod na po na sila sa libot na po mga higala, pero basin mag-electronic na mga scammer gid karon mga higala kay mas dali mo gud ang mga ingon ana gud nga nang scam, mas dali siya nga sa done electronically or done digitally, kay para dili sila masakpan. Pero so man nato nagakuan sila through Viber, tanawa daghan kayo ni pakita nato ni mga higala, asa ni
Nanasa yung mga pangalan mga igala, kanasani si kani si Shaira, ato lang na tabunan. Mo na ilang mga mo na ilang mga modus, no, pakitaan daw tag kanang kuan. Naderio, nga good day po. Ato tabo mo na ilang kuan, good day po. Mo na ilang mga kuan, ilang mga unsa ni ilang mga unsa ni modus na po ni dinhi ayaw ni kay kuan man ni kaila mo ning Ipis Manila na po ni si Melody nasa likod na po sila mga pictures may Melody ang pa kuan Jasmine Tala naman po lagi ni Melody mo to ni Agi marketing ay regarding sa kanang mag-introduce og part-time job daw. Wala naman hinuon nagkunara. Asa to, lang. Diyan sa ato is expose. Tapos basta daghan na sila mga igala. Kani, kung naman ni picture, basi wala na ni. Naman po, Delta Infotech po. Tapos, wala na ni. Dagan na sila nag-offer. Dagan sila nag-offer mga igala, no? Wala na. So, mo na sila mga igala. So, ingat-ingat mo ng kuhan kay. Primero ba, tagaan, jud mo, tinood na tagaan mo. May ako lang ito kay amot din siguro no kinahanglan gyud og kwarta gyud bisag kinahanglan ko og kanang kwarta para pang heal sa akong inner child no or para sa ako back therapy na ako mga higala. Okay, I need money pero magdi siguro yung anak ka urgent para sa ko charing no po na ang nahitabo no. So anyways, ingat-ingat anong mga scam no di na daw padalaan na ay sus. Although daghan man po ko no, daghan man po og kanang mga bag-o karon mga scam. But anyways, na pa day last year pa day Sky Digital Marketing nara pa Wala na ko ginatubag. So kani ako morning ko. So dagan-dagan din nag-offer gid but anyways, kana ato anang kanon gyud no ato ang bantayanan gyud na siya mga igala kay lisod na nga mawala na po na inyong kwarta karon no lisod bayad lisod panahon karon mahala mapalaliton so di tay angay kalas-kalasan karon no although na ubandara nagadawat na gayuda no pwede ninyo kalas-kalasan no gamitan sa tama gyud na ng mga ayuda kay nako sayang no kwarta ba na sa mga taxpayers ang uban na mga ang naghatag-an nga taxpayers mga mga breadwinner no so ayo gid ni nagkalas-kalas sige nang gihatag sa gobyerno sa inyo mga good no ayo na niyo inom ayo mo nang literal lang ina to nga ayaw ihubog-hubog no kay ayaw i-adik no kay kwarta na sa katawhan no ang gihatag sa inyo. Anyways, may gala wala kita igong oras sa ngalan sa Tibok Persa sa DXRP Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Davao. May gala ko inakauban Armando Feniquito alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas hangtod sulod sa daghang salamat o mayong adlaw na sa pikasinya mga igala ang balitang pambansa.